Isang magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Alvin Barcelona at kayo ay manonood ng The Feast Light. Ang The Feast ay isang pagtitipon ng Light of Jesus Family na pinasimulan ni Brother Bo Sanchez. Ito ay nagaganap sa lahat ng sulok ng bansa at sa buong mundo kung saan may pagtitipon sa pangalan ni Jesus at nakakaranas ng pag-ibig, ng pag-asa at pagpapalalim ng pananampalataya na maaari nyo rin maranasan at gawin pagkatapos nyo manood sa pagbabahaginan o sharing ninyong magkakasama gamit ang mga reflection guides na ibibigay pagkatapos ng talk na inyong mapapanood. Simulan na natin ang ating feast sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa araw na ito, tinatanggap ko ang pag-ibig ng Diyos para sa akin. Sa araw na ito, ako ay nagbubukas sa hindi masukat, walang hanggan at nag-uumapaw na kasaganaan ng Diyos sa buong sangnilikha. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa biyaya, kagalingan at himala ng Diyos. Sa araw na ito, ako'y nagbubukas sa salita ng Diyos upang ako'y maging kahalintulad ni Jesus araw-araw. Sa araw na ito, aking itinatanghal na ako ay mahal ng Diyos. Ako ay lingkod ng Diyos. Ako ay makapangyarihang kampiyon ng Diyos. At dahil ako ay pinagpapala ko ang mundo sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. In Talk 8 of our series titled, Surely the Lord Will. Everybody declare this. Surely the Lord will. The Lord will what? Oh, let's declare. Follow me. Surely the Lord will give me the victory. Surely the Lord will vindicate me. Surely the Lord will finish what He has started in my life. Surely the Lord will work all things for my good. At ang dami nyo pang pwedeng idugtong yan na sigurado gagawin ito ng Diyos. Amen? Pero medyo nakaka-intriga itong babasahin kong salita ng Diyos, ha? Na si David ang nagsabing, surely the Lord will. At siya itong nagsabi sa 1 Samuel 26:10, surely the Lord will. Pero ito kadugtong. The Lord will strike Saul down someday, or he will die of old age or in battle. Teka, medyo kakamot ka ng ulo dito. Iba ata itong gusto ni David. Tagalugin natin para mas tumama. Sabi ni David, sinisiguro ko sa inyo na ang Panginoon mismo ang papatay sa kanya. Si Saul ito, yung hari. O mamamatay siya sa digmaan o dahil sa katandaan. Abay, parang beast mode ito, parang galit ito. Ang pinapanalangin niya, ang sinisiguro niya, mamamatay din itong haring ito. Mahabang kwento. Kaya ang una kong gustong ipaalam sa inyo, na kailangan ang Biblia, ang salita, talagang binabasa at inuunawa ayon sa konteksto. Sabihin niyo pong lahat, konteksto. Uy, alam niyo, magandang disiplina din yan, hindi lang sa Bible, kahit sa nangyayari sa ating lipunan. Kasi minsan, sa media, whether social media or mainstream media, minsan pag may sinabi, kukunin lang yung isang salitang yun eh. Tapos pagpipiestahan na natin yung sinabing yun. Baka may konteksto yun. Baka may pinanggalingan yun o may sinunod pa, kinuha lang yung kaperaso, tapos doon na tayo nagtalo-talo. Yan madalas ang nangyayari sa Biblia. Kaya nagdidebate at nagtatalo-talo. Sabi dito, basahin mo, sabi yan. Oo, sabi yan. Pero binasa mo ba yung nauna? Binasa mo yung pagkatapos? O inalam mo ba yung buong kwento niyan? Oo.
Kaya kung yan lang ang babasahin natin, parang galit si David. At para bang sinabi niya, sigurado papatayin to ng Diyos eh. Brace yourselves, ha? This is a Bible study. Remember, itong series na ito is a Bible study on the books of Joshua, Judges, and now Samuel, where we are relearning David. Meron tayong 4 na mahalagang tanong in this talk. 4 soul-penetrating questions. At hindi lang ito tanong para kay David, ito'y tanong para sa ating lahat. Bigyan ko muna ng konteksto. Dahil kung sinusundan niyo po ang ating serye, last Sunday, labanan ni David at ni Goliath. Katunayan, bago humarap si David kay Goliath, he was anointed first by Samuel. Nilagpasan pa nga, di ba, yung mga kapatid niya? Iniskip pa nga natin. Kaya nung inanoint si David, tapos pinatay niya si Goliath, nagwagi siya kay Goliath, iniisip ngayon natin, aba, superstar na to si David. Ba't nga naman hindi? Niregaluhan siya ng haring si Saul, di ba? Si Saul ang hari no, nung napatay niya si Goliath, pinakasal pa nga at naging asawa niya yung prinsesa. At baka tax exempt na siya buong buhay niya. At binigyan siya ng maraming kayamanan, katunayan, naging general pa siya. Hanggang sa naging hari siya. Alam nating lahat. In fact, David is considered to be the greatest king Israel ever had. Pero teka, agad bang nangyari ang mga bagay na yan kay David? Ito ngayon yung konteksto. Pagkatapos si David i-anoint, at pagkatapos niyang malupig si Goliath, bago siya naging hari, 15 to 20 years pa po ang kanyang hinintay. Hindi agad-agad. Hindi. Katunayan, in those 15 to 20 years, dumaan siya sa butas ng karayom. Dumaan siya sa matinding pagsubok. Akala natin nung sikat na siya, tuloy-tuloy na yung mga blessings. Hindi po. In fact, during that period, he lost his job. He lost his home. He lost his best friend. He lost his reputation. Talk about reality versus expectations. Di ba? Ang daming may trabaho na ako! Hayahay na ang buhay! Biglang nakita mo, pala nito. Ganito pala ang amo ko, ganito pala ang kasama ko. Traffic pala to araw-araw. Dami palang, may asawa na ako. Diba? Sabi nila, pag bagong asawa ka, papuri sa Diyos. Hintayin mo lang. Pagkalipas ng ilang mga taon, iba nga, buwan lang eh. Eto na kanta mo. Panginoon, maawa ka. Pag nagtagal-tagal pa nga daw yan, di ba? Ang kanta niyo na, kunin mo, O Diyos. Pakukuha mo na asawa. Akala natin, pag naka-jackpot na tayo tulad ni David, tuloy-tuloy na ang tagumpay ng buhay. But again, sa lingwahe ng mga millennials, reality versus expectation. Para bang nung nakita mong ganun yung burger, pero eto yung binigay sa'yo, kulang-kulang na. O kaya, nadinig mo sa April, ang daming holidays and long weekends. Kaya yun ang expectation mo. Ang realidad, itutulog mo lang lahat yan eh. Wala kang panggastos eh. Pero, teka, may bago na silang tawag sa reality versus expectation eh. Ang tawag na nila dyan, ang in-order mo, pero iba dumating. Diba? Parang ngayon, no? Ito order mo, ito yung dumating. Diba? Diba? Si Superman yan, si Christopher Reeves pa yan eh. Ito hindi ko alam sino to. Ito in-order mo, si Jason Momoa. Pakita mo kapatid. Ito dumating.
Tsaka ang expectation ko, kompleto yung LED wall, ba't ang reality may bungi doon? Ha? Ito in order mo, pang K-pop. Ito dumating. Ha? Lalo na ito. Mga nakukuha ko lang sa TikTok yan, ha? Baka yung may-ari niyan. Ito in order niya, oh. Ito dumating. Pero natatawa tayo dyan kasi totoong ganyan ang buhay, eh. Ha? Excited tayo sa mga in-order natin, tapos pagdating, nabudol tayo. Pero bakit? What happens along the way? Eto na yung mga questions. Question number 1. Is God preparing something big for you through a season of suffering? Ulitin ko. May binigay sa iyong pangarap. Magiging doktor ka. Magiging abogado ka. Magiging IT professional ka. Magiging negosyante ka. Pero hindi agad ito dumadating, eh. Andi dito kay nung binigay sa iyo. At bago ka makarating doon, marami kang dadaanan. At dapat mong daanan. In fact, delikado kapag biglang naging doktor, biglang naging abogado, biglang naging mayaman, biglang nagkaasawa na hindi dumaan sa pagsubok. Tama po? Ay, di ba sabi nga nila, 80 to 90% ng nananalo sa loto sa Amerika, matagal na ang 3 taon hanggang 5 taon, bumabalik ulit sa hirap. Nawawaldas ang mga bilyon-bilyong pera nilang pinanalo. Bakit? Ang daling dumating, di naman nila pinaghirapan yun, eh. Kaya ang daling nalustay. Samantalang yung talagang natuto kang malugi, natuto kang magkwenta, natuto kang mag-save, natuto kang mag-invest, dumaan ka. Para pagdating nung pangarap mong yun, subok na subok ka. Matatag. Kaya ito po yan. God's anointing is God's apprenticeship through adversity. Ang anointing po, yung ginawa kay David, ikaw ang magiging hari. Tadan! Pero hindi bukas yun. Hindi instant yun. Pagtatrabahuhan mo yun. At paano mo pagtatrabahuhan yun? Paano mo makakamit yun? Tanong nyo paano? There's no other way to make you stronger, to get your dream, but only through suffering. Aminin natin, talagang sa paghihirap at sakripisyo, nakukuha ang totoong tagumpay. Kaya nga may Lent season, eh. Pinapaalala sa atin na bago ang Pasko ng pagkabuhay, dadaan ka ng Biyernes Santo. Hindi pwede shortcut. At uulitin ko, doon lalo nagkakaroon ng kahulugan yung panalo. Bakit masaya dito? Na, uy, panalo kami sa basketball, champion kami, champion. Kasi, talaga nag-practice kayo, nagising kayong maaga, pinanalo itong game na ito natalo kayo, bumawi kayo, itong finals na ito, last 2 minutes na lang, lamang sila, tapos naka 3-point shot ka, sarap manalo! Yun ang kahulugan ng totoong panalo, eh. Kesa sa, panalo kami, basketball champion talaga. Paano kayo nanalo? Walang kalaban, default. Isa lang kalaban namin, hindi pa dumating. Walang masyadong kahulugan. Are you getting me? Kaya uulitin ko. Anointing will start the suffering. Through adversity. Yan po din yung nadidinig. Akala kasi natin, pag binasbasan na tayo ni Lord, wala nang problema. Yan yung sinasabi nilang, hindi ko mong ikaw ay nagsisimba o nag-feast o na kay Lord ka na, wala ka ng problema. Naalala ko nung bata ako, may kanta kaming, sing, everyone sing, di ba? All of your troubles
will vanish like bubbles. Ha? Pag ikaw daw lumapit sa Panginoon, your troubles will vanish like bubbles. Hindi totoo yon. Katunayan, baka nga lalo kang lumalapit kay Lord, lalo kang sinusubukan. Pero bandang huli, magpapasalamat ka. Bandang huli. Kasi dun sa mga pagsubok na yon, dun ka pala tatatag. Dun lalalim ang iyong pananampalataya. Hey, balikan lang natin ang ilang kwento, yung mga Israelita. Mula Egypt hanggang Promised Land. Alam niyo, sabi ng mga eksperto, wala pang isang buwan, baka 2 linggo lang, kahit lakarin nyo mula Egypt hanggang Promised Land, mararating nyo. Hello, 40 years sila. Una sa lahat, ang titigas ng ulo nila. Pangalawa, sinabi ko last Sunday, natakot sila sa fake news. Pero pangatlo, yung disyerto, yun ang pagdadalisay kung sila ba'y karapat dapat sa lupang pangako. Are you following? You are purified by fire. Parang espada yan na para magkaroon ng forma at para magkaroon ng talas, ilulubog sa tubig, ipaiinit sa apoy, pupukpukin. Lulubog sa tubig, paiinit sa apoy, pupukpukin. Kung tao lang yan, bakit mo ko lulubog? Bakit mo ko pupukpukin? Bakit mo ko susunugin? Tigil mo yan. Tama na, tama na. Pero ikaw na panday, hindi mo papansin ang reklamo niya. Lulubog mo na naman sa tubig. Papabagahin mo na naman. Papandahin mo na naman. Kahit wag, ang sakit, ang hirap. Pero pagkatapos niyan, pakita mo, reklamo ka na reklamo, ha? Tignan mo ngayon ang sarili mo. Kung ikaw yung espada, baka bugbog sarado na ako, ha? Baka sunog na ako. O, tingnan mo sarili mo. Uy, ang pogi ko, ha? Iba itsura ko, ha? Espadang kumikinang at matalas, matibay, may forma. Anong sasabihin ng espada? Salamat. Salamat, pinukpok mo ako. Salamat, nilubog mo ako. Salamat, pinabaga mo ako. Dahil doon, naging ganito ako. Yan ang mga kulang minsan sa mga kabataan ngayon. Umiiwas sila sa hirap. Kulang sila sa adversity quotient. Umiiwas sila sa hirap at ito ang mas mahirap. Tanong nyo, ano? Kinukonsinti naman natin mga magulang. Samantalang nung bata tayo, nag-iigib tayo, naghuhugas tayo pinggan, naaarawan tayo, naiinitan tayo. Ngayon, noon tayo, pag may gulay sa hapag, yun ang kakainin natin. Ngayon, ayaw ko gulay, wala. Ay, ayaw ng anak kong gulay. Magluto ng hotdog, magluto ng tosino. Gusto madaling buhay. Gusto laging malamig. Sa kwarto. Kung anong oras gusto matulog. Kung anong oras gusto magising. Delikado. Delikado. Baka hindi dumaan sa adversity, hindi maging matibay ang tagumpay. When you answer God's call, pag nalaman mo ng tinamnan ka ng pangarap, simula pa lang yon ng mga battles, ng mga pagsubok. Hey, teacher ako, mag-graduation na naman ngayon. Ang sarap, graduation. Pero alam natin yung graduation, yung moving up, produkto yun ng mga assignments, ng mga projects, ng mga pagpupuyat. Ang iyap kayang graduate ka lang dahil sa copy-paste lang. Di ba? Nangopya ka lang. Kahulugan. Kaya yung pangarap, simula pa lang yun. Simula pa lang ng mga pagsubok, lalong-lalo na sa iyong inner demons. Ipapanalo mo ang iyong pride, ang iyong lust, ang iyong greed, ang iyong selfishness. Hey, madalas ang kalaban mo hindi naman nasa labas. Nandito. Kaya pinadadaan ka sa adversity. Hinuhubog ang iyong pagkatao. Tulad nga nung sinabi ko mga nananalo sa loto.
hindi yung dumaan sa pagsubok, ang daling ubusin. Pero yung mga nalugi, nanalo, nagkwenta, hinuhubog ang karakter. Hey! Bago kabiyayaan sa labas, ang unang binibiyayaan sa loob. Mahirap na nasa labas lahat ng biyaya, pero sa loob, walang laman. Character formation pa rin. Para pag ito ang unang nahubog, pagdating ng biyaya sa labas, ready ka. Ready ka. E paano ulit nahuhubog ang character? Sacrifice. No other way. Suffering. Ay mga tao, naiinggit sa tagumpay ng mga matatagumpay. Nainggit sila, milyonaryo, may kotse. Ako minsan sinasabihan nila Brother Alvin, grabe ha, pabiyahe-biyahe ka, patok-tok ka, how to be you? Sabi ko, nakikita nyo lang yung pag nasa stage ako, no, yung mga hindi nyo nakikita yung mga puyat ko, yung mga paghahanda ko, yung mga taon na binuhos ko para mag-aral. Ayaw natin yun Gusto natin yung nasa entablado agad. How to be, pag sinabi, you want to be like this, bago dito, mag-aksaya ka at magbuno ka ng mga taon sa loob ng classroom, sa loob ng kwarto, sa pagbabasa, sa pagsusulat, sa pagpupuyat. Ay, ganun ba yun? Ganun ba yun? Wag na, masaya na ako sa buhay ko. Akala ko pakaway-kaway lang yan, salita-salita. Hindi Taon. Taon po akong kumakanta sa mga silya. Walang tao. Taon po ako nagsasalita sa mga estudyante. Before this came, I went through so much training and sacrifice. Kaya wag ka lang tumingin sa tagumpay. Tumingin ka sa mga pinagdaanan nila bago magtagumpay. Amen? Palakpakan nga natin lahat yan. Kasi si David, balik tayo kay David bago siya naging hari, naging tagatugtog muna siya ni King Saul. Di ba kwento ko nga nung linggo? Si Saul kasi ang dami naglalaro sa isip niya, nang tingin tuloy ng mga tao sa paligid niya, sinasaniban siya ng masamang espiritu. Di ba? At pag siya naguguluhan, tawagin mo si David. Manunugtog din yun musikero din si David At siya, harp player. Ayun siya tumutugtog. At anong sabi ng Biblia? Pag tumutugtog si David, gumagaling si Saul. Ano pa? Si David, naging best friend niya ang anak ni Saul. Si Jonathan. He also built relationships. Hindi lang skill, hindi lang talent. Dapat yung relasyon mo sa iyong mga kasamahan, sa iyong mga katrabaho, sa iyong kasama sa serbisyo. Ano pa? Si David, he became Saul's armor bearer. Hey, he worked his way up. Kumbaga, corporate ladder. Nagsimula siyang bodigero. Nagsimula siyang kargador. Naalala ko tuloy, sabi nila, Brother Alvin, gabi, pag nagsasalita ka, dami mga tao, sa PICC, hindi niyo ako nakita nung ako, may nagsasalita, ako yung tagabuhat ng mga speakers. Ako taga-ayos ng mga silya. Tapos pinanonood ko yung speaker, sana balang araw, ganun ako. Oy, ayusin mo na yung silya, Alvin. Sunod ako. Simula ako doon. Bago ako naging teacher, naging assistant muna ako ng nanay ko. Nanonood ako sa mami ko. Tandang-tanda ko ang mami ko noon. Grabe. Alvin, samahan mo ako. Bakit po, mami? Bibili ako ng mga silya sa Novaliches. Mas mura ang mga silya doon. Mami, ang dami kong ginagawa. Sumama ka sa akin. Kinalaman ng mga silya ginawa mo. Kinabukasan, Alvin, samahan mo ako sa Ungpin. Ano mo yung sa Ungpin, mami? Mura papel doon. Doon tayo bibili ng mga papel para sa mga notebook. Ano mang kinalaman ko dito sa mga papel na ito? Teacher ako Pero sama lang ako, sunod lang ako. Alvin, samahan mo ako. Bakit ma? May magulang na may problema. Puntahan natin.
kausapin natin. Ba't naman kasama pa ako niyan? Sumama ka lang. Batang-bata pa ako. Makikinig ako sa usapan nila. Bago pag-usapan yung problema, pag-uusapan muna, uy, ang ganda ng suot mo. Uy, ano, malengke ka ng maaga. Uy, tagal mag-usap. Tapos pag-uusapan, uy, nga pala may problema yung anak mo, okay na yun. Mami ko, yun lang pala, bakit ang dami pinag-usapan? Sama lang ako nasama sa mami ko. Hindi ko naintindihan. Isang araw, tinawag ako mami ko. Alvin, halika. Ano na naman, ma? Mga silyas, ano baliches, papel sa ungpin. May problem? Hindi, Alvin, halika dito. Ano yun, ma? Ready ka na. Ready saan, ma? Ikaw na magpapatakbo ng school natin. Inaasahan ko naman yun kasi panganay ako eh. Pero mas lalo akong kumpiyansa, hindi na ako nagulat, mami, so ako na magpapatakbo ng school natin. Oo, alam ko na, mami. Kasi alam ko na kung saan yung silya, sa novaliches, yung papel sa ungpin. Pag may magulang na may problema. Gets nyo? Apprenticeship. Gagawin mo yung mga naiinis ka, gagawin maiinip ka. Yung pala, way mo yun para sa plano ng Diyos sa'yo. Si David, napatay na niya si Goliath dito, rockstar na siya. Tapos biglang tagatugtog. At biglang na-demote. Biglang armor bearer, tagadala ng armor ni Saul. Pero sa kakaganyan-ganyan niya, naging general siya. Oh. Pero nung naging general siya, doon nagsimula lalo problema niya. Tanong niyo bakit? Isipin niyo ngayon ang nararamdaman ni Saul. Si David, umaakyat na't nakikilalang higit. Kung ikaw yung hari, nagsimula ng ma-insecure si Saul. Kasi, yung mga kababaihan, eto na kanta nila. Eto, basa sa 1 Samuel. When the victorious Israelite army was returning home after David had killed the Philistine, women from all the towns of Israel came out to meet King Saul. They sang and danced for joy with tambourines and cymbals. This was their song. Dito nagka-problema eh. Ano kanta ng mga tao? Saul has killed his thousands. Oh? David, his 10,000s. Aba, mas pinupuri na si David kesa kay Saul. Ayan na. Nagsimula ng magselos si Saul. Sabi ni Saul, next, they'll be making him their king. So from that time on, Saul kept a jealous eye on David. Yan pa, iingatan mo. Habang ikaw ngayon ay nakikilala at gumagaling, wala ka namang ginagawa, pero may mga tinatamaan. Ima-manage mo yan. Hari pa ito. Nako, ang inggit, ang selos, parang yung crack sa salamin sa windshield, na kapag hindi mo yan binantayan, sooner or later, the whole thing will shatter. Sobra nang nagseselos at na-insecure si Saul. Ano ang ginawa ni Saul? Paboritong pastime ni Saul, sinisibat niya si David. Grabe! Buti magaling umiwas si David. Ano pa? Pinadadala niya si David sa labanan, sa harapan. Para sana dun siya mamatay. At nung hindi makuha ni Saul na mapatay-patay si David sa mga paraang yan, abay, hinanting na niya si David. At si David ay talagang nagtago na. Papatayin na siya ni Saul. While David served him, Saul hurled spears. He sent David to war, and he began hunting him down as a criminal. Gumawa na siya ng mga kwento na si David ay kriminal, dapat patayin. Oh. Pero si David, hindi siya lumaban. Hindi niya pinatulan si Saul. For some reasons, David was focused on his anointing. Alam niya may pangako ang Diyos sa kanya na maging hari. At ang lahat ng nangyayari sa kanya, tanong niyo ano? Preparation.
training. So that you have to trust that your problems are preparation for something bigger than you've ever imagined. Tandaan nyo, from point A, magiging hari ka, magiging doktor ka, magiging matagumpay ka, bago ka makarating doon, may testing. David knew that he was being tested in character. Kaya, what did he do? He endured. He persevered. He was patient while not giving up. Bago ko balikan si David, pag-aralan nga, balikan natin si Saul. Ano ba nangyari kay Saul? Tandaan niyo, si Saul, ang first king ng Israel. Inanoint din niya ni Lord sa pamamagitan ni Samuel. Ano nangyari sa kanya? Why did Saul self-destruct? Yan yung question number 2. I-apply din natin sa atin. Is your private identity based on public opinion? Sabi ko sa inyo, tinatamaan sa mga pangyayari natin ngayon. Ang tingin mo ba sa sarili mo, nakabase sa anong sasabihin ng iba? Kasi dahil hari si Saul, pag hari ka, pag leader ka, ang isang madalas mong pastime ay, approve kaya sila sa ginagawa ko? Ay magpapa-ratings ka pa nga, di ba? Gusto ba nila? Lalo na kung ako itatakbo uli. Dapat approve ako sa kanila para iboto nila ako uli. If you live according to people's opinion and approval, hey, you're a walking time bomb. That's right. Because sooner or later, malupit din ang tao Malupit din Kasi ang Panginoong Jesus, nung pumasok, nung palaspas, Hosanna! David! Yan ang tawag sa kanya. Hari ng mga hari. Ilang araw lang yung mga nagsisigaw ng Hosanna, sila din yung sumigaw ng ipako siya sa krus. Kaya huwag kang aasa sa mga likes mo at sa mga comments at sa mga sasabihin ng iba. Ang daling magbago ng tao. Buhay na ako nung Nora Vilma ang buong Pilipinas Diba? Talagang Nora Vilma nun. Ngayon, nasasaktan ako. Wala namang kinalaman sa politika sa Batangas, Pero sasaktan akong konti nung sinabing, si Vilma, laos na. Teka, sabi ko, Vilmanian ako Pero ano katotohanan? Talagang sikat na sikat ka. Pero balang araw, may hahalili sa'yo. Kahit sa kumpanya, ikaw ang toast of the town. Ikaw ang pinakamagaling. Ikaw ang pinakabata. Ikaw ang pet ng boss, ng amo. Until the next pet comes in. Are you listening? Kaya pag ang iyong pagkatao, binasi mo lang sa approval ng iba, eto yan. Magagalit ka tulad ni Saul dahil sa takot. Dahil sa panic na hindi na ako paborito. Bumababa na ratings ko. Hindi na nila ako gusto. Hey, anong antidote dyan? Ano gamot dyan? Tanong nyo ano? Make your private identity based on God's opinion about you, not on people's opinion. Kung ikaw'y purihin ng mga tao at palakpakan kanila, huwag ka namang OA. Edi sabi mo thank you. Ayoko naman pag pinuri ka, hindi, tsamba lang yun, tsamba lang. Mag-thank you ka, pinalakpakan ka, thank you. Pero huwag kang aasa dyan lang. Ako po, kami mga nasa entablado, continuous temptation sa amin yan. Continuous temptation sa amin. Ako, iniimbita ako kung saan-saan. May mga pinupuntahan ako na may banner pa ako. Brother Alvin Barcelona, ang lalaki. Pagdating, susutang ka pa ng mga ribbon, ng mga lay, papalakpakan ka, ihahatid ka pa, kainin ka. Masaya naman yun. Pero huwag mong lalagay dito. Ngayon to nangyayari sa akin May mga iniimbita ako, talagang kulang na lang mag-red carpet. Pero may mga iniimbita din ako na pagdating ko, ay brother, buti nakapunta ka.
si Bo Sanchez kasi talaga gusto namin, kaya lang hindi siya pwede. I get that always still. Kaya pag pumasok sa utak mo na ikaw na magaling, ma-hurt ka. But no, yes, oh brother. Ako, Brother Alvin, napapasama ako sa politika ngayon dahil nagtutok ako. Ay, Brother Alvin. Nagtok ako, last week lang ito ha. Habang nagtutok ako, yan na, kumakanta ako, biglang pumasok. Mga senators, mga congressman na tumatakbo, lahat ng pumapalakpak sa akin, tumalikod lahat. Dito na sa atin. Tumabi na lang ako nakipalakpak. Kung masyado mong iisipin that the world revolves around you, you will only be frustrated and disappointed. Kaya ako, pag may palakpak, okay, thank you Lord. Pag wala, tabi ako, si Lord ang pumapalakpak sa akin. Thank you Lord. Kasi whether I'm up or down, I know I am big in God's eyes. Amen? Diyan yung ibase. Si Saul, big siya in God's eyes eh. Kaya lang mas concerned siya, big in the people's eyes. Hirap yan. Pag ganyan ang ginawa mo, i-extend mo nang i-extend yung iyong term. Kasi pag nawala na yun, wala ka ng identity. Sinasabi ko yan sa mga mayor, sa mga governor, sa mga congressman. Sinasabi ko din yan kahit sa mga pare. Sinasabi ko din sa sarili ko yan. Weather lang yan. Sa mga pare, pwede yung parokya nila, tapos biglang malilipat sila sa isang isla na mamamangka pa sila. Yan ang ginagawa sa kanila para matutong in highs or in lows, same. Dahil pag pinusta mo lahat sa iyong posisyon, nawawala yan, pati ikaw mawawala din. Kaya yung identity na kay Lord. Alam niyo ba nangyayari kay Saul? Masyado siyang na-attach, na hari siya. Akala niya panghabang buhay na siya doon. Ayun na, sumisikat na si David. At tandaan niyo, alam niya na inanoint din ni Samuel si David. Alam niya eh. Pero pag ayan na yung katotohanan na tapos na yung termino niya, hahanap niya ng hahanap, pa-extend. Ito yan eh, ang lesson, if you get too attached to what isn't yours, you will extend your battles uselessly. Sa chapter 15 pa lang ng Samuel, dapat tinurn over na ni Saul kay David. Ayaw niya. Hindi niya may turn over. Ano nangyari? Tanong niyo, ano? Nag-16 chapters pa. Humaba ang kasaysayan dahil ayaw bitawan ni Saul. Katunayan, hindi lang niya ayaw bitawan. Gusto niyang pangpatayin yung papalit sa kanya. Sounds familiar? Di ba parang yan ang mga nangyayari ngayon eh. Kaya lang discernment yan eh. Discernment. Kailangan na ba akong umatras? O kailangan pa ako ng tao? Di ba? Madidinig nyo, kaya ako ginawa ito, sabi to sa akin ni Lord. Tapos yung kalaban mo, yun din ang sabi sa akin ni Lord. Yung pangatlong kandidato, kinausap ako ni Lord. Sabi mo, ilang Lord kaya itong mga Baka Lord of the Rings yun. Ito, Lord de Vera. Ito, may ibang Lord. The serpent of Genesis is back. Remember in our continuing Bible study, the brilliance of the authors would always refer back to Genesis. Yung sinungaling na ahas, palaging lumalabas sa mga pinipili ng Diyos na makakapagpabago ng kasaysayan, susubukin ng ahas. Evil is real. It took over Saul. And if you allow it, it will also take over your life. Kaya yan yung question number 3. Are you allowing the serpent to take over your heart? Saan pumasok yung ahas dito? Sa Genesis. Tignan natin. Yan ang pag-aaral ng Bible eh. May hyperlink. Merong, pareho nito. Tingnan nyo. Recall how the serpent planted in Adam and Eve the lie
that God was against them. Oh, sabi nung ahas, di ba? Oh, insecure lang ang Diyos sa inyo. Na pag kinain nyo yan, magiging matalino din kayo at magiging tulad kayo niya. Sinungaling! Fake news! Genesis pa lang. Pero yan din ang nangyari kay Saul. In the same way, the serpent planted in Saul the lie that David was against him. Napakatapat ni David kay Saul. Malalaman nyo mamaya. Pero iniisip niya, pinagtatangkaan siya ni David. Alam niyo ang tawag dyan, paranoia, hindi ba? Alam niyo yun, dahil sa insecure ka, di ba? Kumakain ka, tapos yung mga kasamahan mo, nagtumpok-tumpok doon, nagtatawanan, ako pinag-uusapan nila. Ako pinagtatawanan nila. Samantalang kahit na hindi. Ano pa? Recall how jealousy, Genesis, consumed Cain. He killed his brother Abel. Dahil sa selos at sa inggit, ang unang krimen, dahil sa inggit, pinatay ni Cain si Abel. Yun ang gustong gawin ni Saul. Dahil sa inggit, papatayin niya si David. Oh, alam nyo, it gets crazier. Pag kinain ka ng serpent of evil, of jealousy, of hatred, tingnan nyo, isang kwento lang, ang bilis. The priest Ahimelech, isa sa mga priest, help David by feeding him and his soldiers. Pinakain lang Pinakain lang ng isa sa mga pari nila, si David at yung mga sundalo, siguro galing labanan. Nung nalaman ni Saul, nagalit. Sabi niya kay Ahimelech, nagpakain lang Ano sabi niya? Why have you encouraged him to kill me? Oh, pinakain mo lang. Sabi niya, kumakampi ka dun Gusto niyo na akong patayin Paranoia talaga As he is trying to do this very day, you will surely die. Pinagtangkaan niya yung pari na nagpakain lang. And along with your entire family. That is dangerous. You will surely die. Saul is now sounding like God. Ang Diyos nagsabi no sa Genesis, if you eat that fruit, you will surely die. At yun nga ang ginawa ni Saul. Nung nakita niyang lumabag sa isip niya si Ahimelech, pinatay niya yung pare, 85 pa, including their families, women, and children. Oh, massacre na ito. Nagpapapatay na si Saul dahil sa inggit. Nagpakain lang. Warning, when we give in to our pride, to our lust, to our fear, to our insecurity, to our jealousy and envy, to greed, we're opening ourselves to evil. Ingat tayo dyan. Ano sinasabi ko? Hindi lang kausap nito si Saul. Kausap niyan tayong lahat. Kausap niya ng lipunan. Pag kinain tayo ng inggit at insecurity, kung ano-anong papasok sa isip natin, at iisipin natin, sabi ng Diyos. Number 4, question. Are you patient with God's perfect timing? Lahat yan, hindi sana nangyari kung binasa lang ni Saul ang plano ng Diyos o nag-intay siya ng tamang panahon. Kailan siya hari at ginalang niya na hindi na ipapalit si David. Hindi. Kaya ito nangyari. Si David, balik kayo kay David. Si David, marunong maghintay. Kaya yung kinanta ko Ang pangarap mo ay makakamtan, maghintay ka lamang. Pero bago yung paghihintay, ang daming temptasyon na ito na. Ito na, gawin ko na, patayin ko na. Ito yung kwento ngayon. 1 Samuel 24:3. Sa kasagsagan na si Samuel, hinahanta niya si David. Papatayin na niya sa inggit niya. Si David naman at mga sundalo niya, tago-tago na. Isa sa mga tinaguan nila, kuweba. Sundan nyo nung nagtatago sila sa kuweba, si Saul napadaan doon kasama ng mga tauhan niya. Si Saul, nag-number 2. Doon siguro inabutan. Pumasok sa kuweba. Ngayon habang nag-number 2 siya doon sa kuweba, nakita ng mga sundalo ni David, si Haring Saul, ayan
At the place where the road passes some sheepfolds, Saul went into a cave to relieve himself. Nagparaos doon. As it happened, David and his men were hiding in that very cave. Anong sabi ng mga sundalo ni David? Eto na pagkakataon, David, patayin mo na. Pinapatay ka niyan eh. Walang hiya na yung hari niyan eh. David's men whispered to him, ano pa sabi ng mga alipores si David? Binibigay na sa iyo ng Diyos ang iyong kalaban. Mag-ingat din tayong ginagamit natin ang Diyos. Maingat din tayong sa mga bulong-bulong sa mga tao sa paligid natin. Ano sabi ng tao ni David? Today, the Lord is telling you, ang Diyos mo sabi, I will certainly put your enemy into your power to do what as you wish. Kayang-kayang patayin na ni David. Ando dun si Saul, nag-iisa, nasa labas. At pwede na niyang patayin. Bakit? Pinapatay na siya. So anong tawag doon? Self-defense. Meron ka ng dahilan para unahan mo na at patayin mo na. Pinatay ba ni David? Hindi. Eto, sagot ni David. Di pa pala. Kailangan ko palang sabihin, hindi ko mo nakalatag na dyan ay kagustuhan nga ng Diyos. Not because things are easy, it's God's way for you. In fact, ang rule nga niyan, if it's too easy, mag-isip-isip ka muna. Red flag nga yan eh. Nadinig nyo sa business, yung if it's too good to be true, most probably it's not true. Lalo na sa mga scam, lalo na sa get rich quickly. Diyan maraming napapaluha at napapaiyak at sa una dadamahin ka, pasasakayin ka, ang daling kumita. Biglang one time, big time, natalo ka, naubos lahat. Kaya hindi ko mo madali si Lord John. Sa kabilang banda, pag pinaghirapan mo nga, malamang nandoon si Lord sa paghihirap na yon. Kaya anong sagot ni David? Kaling ni David. Naku, isa sa mga early idols ko yan si David eh. Ang galing mag-discern. Ano sabi ni David? The Lord forbid that I should do this to my Lord the King. Pinapatay na siya. Gabi pa rin ang respeto niya. Hari ko yan eh. Panginoon ko yan eh. Pinaglingkuran ko yan. Hindi ko yan papatayin. I shouldn't attack the Lord's anointed one. Inanoint na siya. Pero hindi, inanoint din yan si King Saul eh. At habang siya ang hari, respetuhin natin. Ano ba ito si Brother Alvin? May kinakampanya ba ito? Parang di namin mabasa. Pero parang nangungusap ito sa atin eh. Galangin ang proseso. Bakit? Tignan nyo ha. The Lord Himself has chosen him. David refused immoral shortcuts. No shortcuts with the Lord. Always go through the process. Kasi nga, doon ka dinadalisay. God's promise will come sooner, but respect the process. Diyan sinabi ni David, surely the Lord will strike Saul down someday, or he will die of old age or in battle. Ngayon, naintindihan niyo na yung sinabi niya. Ang konteksto niyan, hindi ako ang papatay sa kanya. Kahit na pinapatay na niya ako, kahit walang hiya pa yan, ang Diyos ang bahala sa kanya. Grabe. Manghang-mangha lang ako kay David. Kasi alam niya kung kailan lalaban at papatay, tulad ng ginawa niya kay Goliath. Di ba? Ba't doon? Malinaw sa kanya. Sana sinabi niya, ipagpasa Diyos si Goliath. Hindi. Alam niyo kung kailan papatay, pero alam niyo kung kailan, huwag niyo gagalawin. Hintayin natin ang kilos ng Diyos. Kaya si David, ang tawag sa kanya, a man after God's own heart. Dapat basa mo, anong sinasabi ng Diyos dito? At magagawa mo lang yan kung patuloy kang walking with the Lord. Yan si David eh. He trusted that God's promise will happen in God's perfect time.
David knew when to act and when to stop and surrender everything to God. Di ba yan lagi ko sinasabi sa inyo? Tayo madali eh. Basta pag-araw, magtrabaho ka. Pag-gabi, magpahinga ka na. Di ba? May guide tayo eh. Si David, alam niya kailan dapat magtrabaho, kailan dapat tama na. Si Lord na yan. I pray for everyone, for me. Lord, kailan ba ako fight sa negosyo, sa relationship, di ba? Sa paglilingkod. At kailan ba ako stop. Ayan si David. Kaya nasasabi niya, surely the Lord will. Pag-isipan niyo mga kapatid, sa sitwasyon niyo ngayon sa buhay. Hindi ko alam. Iba-iba tayo ng mga laban sa buhay. Ano sinasabi sa inyo, Lord? Go, fight, or rest. Ako na bahala. By the way, gusto niyo malaman kung ano nangyari kay Saul? Sa isang labanan, na-corner sila. Napana siya. At nung napana siya, baldado na siya, kasama niya yung 3 niyang anak. Padating na yung kalaban. Gandang pelikula eh, pero Bible story ito. Padating na yung kalaban. Sabi niya sa armor bearer niya, patayin mo na ako. Saksakin mo na ako. Kesa sa yung mga kalaban ko ang pumatay sa akin. Yung armor bearer niya, hindi magawa. Lord, hindi ko magagawa sa iyo. Hari kita. Ano gawa na Saul? Siya yung kumuha ng espada at siya ang pumatay sa sarili niya. Hindi pa doon natapos. Nung dumating yung mga kalaban, pinagpapatay yung 3 niyang anak at pinugutan siya ng ulo. At yung kanyang katawan, isinabit sa templo ng kanilang Diyos-Diyosan. Masaklap nangyari, no? Hindi pa natapos doon. May nagligtas naman kay Saul, kahit katawan na lang, at ang ginawa sa katawan niya, sinunog. At yung mga abo, binaon sa lupa. Hayaan mo ang Diyos ang kumilos sa mga bagay na hindi mo nasakop. The Lord will vindicate you. Huwag mong ilagay sa iyong mga kamay, lalong-lalo na kung buhay ang nakasalalay. Kaya muli, nawa, bigyan tayo ng pusong katulad ni David, ng isip na katulad ni David, na kailan ako lalaban at kailan ako hihinto at bahala na ang Diyos. Katunayan, grabe ang pinangako ng Diyos kay David. Hindi perpekto si David, ha? Hindi ko alam kung makikwento pa sa mga susunod na talk, sumablay din si David, ha? Alam niyo siguro yung kwentong pinanood niya yung babaeng naliligo sa ibabaw ng bubungan nila, si Bathsheba. Ha? Long story. Hindi perpekto si David, pero David was more or less the template of the kingdom. David. Kasi pinangakuan si David ng Diyos. Ito pangako sa kanya. The reading, please. There's a reading. Furthermore, the Lord declared that He will make a house for you, a dynasty of kings. For when you die and are buried with your ancestors, I will raise up one of your descendants. Listen to this. Your own offspring, and I will make his kingdom strong. He is the one who will build a house, a temple for my name. Noong naging hari na si David, sinabi niya sa Diyos, Lord, natupad na ang pangako mo sa akin. Patatayo kita ng templo. Sabi ni Lord, baliktad. Ikaw ang tatayuan ko ng templo panghabang buhay. Ngayon, akala nila, yung anak ngayon, si Solomon. Si Solomon, anak ni David. Siya yung nagpatayo ng mga templo. Pero hindi. Ang pangako ng Diyos, ang iyong mga descendants will be descendants of kings at yun sa dulo will be king forever.
Oh, pasa pa tayo. Your house and your kingdom will continue before me for all time, and your throne will be secure forever. Hindi naman si David ang kausap niya. Namatay naman si David. Hindi naman si Solomon. So sino itong sinasabi? Everything is about preparation. Because in Luke chapter 1, you will read, you will conceive and give birth to a son. Kausap na si Mama Mary. Generations after. You will name him Jesus. He will be very great, and he will be called the Son of the Most High. The Lord will give him the throne of his ancestor, David. Everything was preparation. David was a preview, a teaser, a trailer of the greatest king of all time, Jesus. And he will reign over Israel forever. His kingdom will never end. Traditionally, they say David was the greatest king of Israel. It may be correct, but Jesus is the only king of the universe forever and ever. God's promise to David is about Jesus. And again, the hyperlink. David was a good king, but he was just laying the foundation. Like David, Jesus will be tested through a season of suffering. Kaya may Holy Week starting with the temptation at the desert. Like David, Jesus would be hunted as a criminal. Talagang sinusundan kaya siya para hulihin na. But like David, Jesus would not kill his enemy. Kahit yung mga alagad niya, o labanan na sa Garden of Gethsemane, sabi niya, hindi ganyan. Sabi Jesus, Peter, balik mo yung espada mo. Hindi ganyan. Pinigilan din ni Jesus ang dahas. Like David, who waited for his throne, Jesus waited for his cross. Jesus had the chance to take the throne by force. He did not. Jesus could have called down angels. He could have overthrown Rome, yung kalaban nila noon. But no. Instead, he took up the cross for you and for me. Because Jesus believed, even if he be killed, and he was killed and crucified, but the Lord God will raise him up again. I offer with my full trust and my full love. And I believe you will bless me more so I can give more. In Jesus' name,
Amen. Tayo'y manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Mahal naming Ama sa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa isa na namang pagkakataon na kami muli mong tinipon at tinawag upang makinig sa iyong salita. Ipinapanalangin ko ang lahat na ngayon natitipon sa ginanap na feast light na ito. Itinataas ko ang mga panalangin, pangangailangan at mga pangarap ng bawat isa para sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga hanap buhay, sa kanilang kalusugan, sa kagalingan ng mga may sakit, at sa anupamang mga kahilingan, puno ng pananalig at pananampalataya na ito ay ipagkakaloob mo sa iyong takdang panahon at pamamaraan. Nawa, patuloy ang maging pagtitipong tulad nito upang lalong ang mabago ang aming mga buhay ayon sa iyong kalooban. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat muli sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutan na regular na magtipon muli sa ating feast light at siguradong mayroong magandang mangyayari sa inyong lahat. God bless you.